Magandang araw mga bata. Ako nga pala ang inyong guro. Ako si Binibining Pia de Mayo at samahan ninyo ako sa isang paglalakbay pabalik sa sinaunang panahon. Handa na ba kayo? Pero bago ang lahat, kamusta kayo? Parang matamlay kayo ngayong araw na ito. Kaya bago tayo maglakbay sa sinaunang panahon, may gagawin muna tayong gawa. Ngayon, ay gagawin natin ang isang masaya at kapanapanabik na gawain na tinatawag na putukin at tuklasin. May tatlong lobo akong ipapakita sa inyo. Bawat lobo ay may kulay na red, yellow at green. Bawat lobo ay may larawan na nakaloob rito. Ang gagawin niyo lamang ay pipili kayo ng kulay ng lobo na inyong gustong putukin. Pagkatapos niyo itong putukin, titigan ng maigi ang larawan at ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng larawan sa ating nakaraang aralin. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang putukin at tuklasin. Ngayon, anong kulay ang una nating puputukin? Gusto nyo bang ang una nating putukin ay ang kulay green? Ngayon, putukin na natin. Ang larawan ng kulay berdeng balon ay ito. Titigan ng mag-igi. Sino nga ba ito? O ano nga ba ito? Ito ba ay Homo sapiens o Homo erectus? Kung ang sagot nyo ay Homo sapiens, ay tama kayo. Ang Homo sapiens, ang modernong tao, may mataas na antas ng pag-iisip, wika at kakayahang lumikha ng sining at kultura. Anong gusto nyong kulay sa ating pangalawang lobong puputukin? Ang pangalawang lobong ating puputukin ay ang kulay pula. At narito ang larawan na nasa pulang lobo. Ito ba ay Homo erectus o Homo habilis? Kung ang sagot nyo ay ang unang gumamit ng apoy at nakalipas sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ang lobong ating huling puputukin ay ang kulay dilaw. Ngayon, narito ang larawan ng lobo. Ito ba ay ang Homo sapiens o ang Homo habilis? Kung ang sagot nyo ay Homo habilis, ay tama kayo. Ang Homo habilis bahan ang buong larawan at ipaliwanag kung ano ang ipinapakita o kung ano ang inyong nabuo. Or may ideya na ba kayo? Natutukoy ang mga pangunahing tuklas sa kaunlaran sa bawat panahon ng Paleolitiko, Mesolitiko, Neolitiko at Metal. Pangalawang layunin ay nakapag-aanalisan ng mga larawan tulad ng artepakto, pamumuhay at imbensyon mula sa panahon ng Paleolitiko, Mesolitiko, Neolitiko at Metal. At pangatlo ay nagpapakita ng aktibong pakikilahok sa talakayan at maipapaliwanag ang pag-unlad ng kultura noong panahon ng prehistoriko. At panghuli ay napapahalagahan ang mga pamana ng mga sinaunang tao. Pangalawa, Mesolitiko. Ang pangatlo ay Neolitiko at ang panghuli ay ang Metal. Mula tayo sa Paleolitiko. Alam niyo ba ang Paleolitiko ay mula sa mga salitang Griego na Paleos o luma. Letos naman ay bato. Tinatawag itong lumang panahon ng bato. Alam niyo ba na ang panahon ng Paleolitiko o ang lumang panahon ay nagsimula humigit kumulang 2.5 milyon taon na ang nakakalipas hanggang sa 10,000 BCE or before Common Era. Sa panahong ito, ang mga sinaunang tao ay namumuhay sa pamamagitan ng pangingisda at pangangaso. Gumagamit din sila ng mga kasangkapan na yari sa magaspang na bato. Sila ay nomadikong pamumuhay. Ibig sabihin ay palipat-lipat sila ng tirahan o lugar upang maghanap ng pagkain. Isa sa pinakamahalagang tuklas nila ay ang paggamit ng apoy na nakakatulong sa kanila sa pagluto at sa proteksyon din nila. Makikita rin sa mga panahong ito ang unang mga sining tulad ng pintura iginuhit sa loob ng mga kuweba. At alam niyo ba na ang materyales na ginagamit nila ay charcoal or uling? Isa na din yon sa materyales na ginagamit nila sa pagpinta. At pangalawa ay clay or yung mga lupa na color pula. Yan yung mga kasangkapan o materyales na ginagamit nila sa pagpinta sa kuweba noong panahon pa ng Paleolitiko.
bato. Kung ng Mesolitiko, ginagamit nila ang canoe bilang mahalagang paraan ng transportasyon ng mga sinaunang tao. Nakatutulong ito sa kanila upang makatawid sa mga aning tubig, mangisda, maglakbay at maghanap ng pagkain. Pero bago ang lahat, alam niyo ba kung ano ang kano? Ang kano, ito ay isang uri ng maliit at makitid na bangka na karaniwang ginagamit sa paglakbay sa ilog, lawa o dagat sa sinaunang panahon. Sa panahon din nito, unti-unti rin nilang sinubukan ang pagsaka at magsimulang mag-alaga o magpaamo ng mga hayop. Ano nga ba ang rason kung bakit sila nagpapaamo ng aso? Una ay proteksyon at pangalawa ay para may kasama silang maglakbay sa mga lugar. Ang mga tao rito ay nomadikong pamumuhay pa rin. Sapagkat kapag wala na silang makuhang pagkain sa ilog, sa dagat, o sa gubat, ay lilipat pa rin sila ng ibang lugar para makakuha ng pagkain. Sumunod naman sa Mesolitiko ay ang Neolitikong panahon. Ang Neolitikong panahon ay tumagal mula 8,000 BCE or before Common Era hanggang sa 2,000 BCE or before Common Era. Sa panahong ito, nagsimula ang tunay na pagsasaka at pagtatanim ng mga halaman. Dahil dito, nagkaroon ng permanenteng pamayanan ang mga tao. Hindi na sila palipat-lipat ng lugar. Nagsimula rin silang gumamit ng mas maayos at pinakinis na kasangkapan kabilang na ang mga yari sa kahoy. Ito ay ang panahon kung saan mas naging organisado ang pamumuhay ng tao. Hindi na sila, ang mga tao rito ay hindi na nakadepende sa mga hayop sa paligid or sa dagat, kundi ay nakadepende na rin sila sa pagtatanim. Kaya nagkaroon ng permanenteng pamumuhay ang mga tao. At ang panghuli ay ang panahon ng metal. Ang panahon ng metal ay nagsimula noong 2000 BC or before Common Era hanggang sa kasalukuyan. Nahahati ito sa panahon ng takso, bakal at ginto. Sa panahong ito, natutunan ng mga tao ang paggawa ng mga kasangkapan at armas mula sa metal na mas matibay at mas epektibo. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, nagbago ang kanilang pamumuhay, lumawak din ang kalakalan at pagkikipagpalitan ng produkto sa iba't ibang lugar. Haba ang mga apat na yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahon ng prehistoriko. Ito ay ang Paleolitiko, Mesolitiko, Neolitiko, at Metal. Ano ang pagkakaiba ng nomadikong pamumuhay at dito nagtan ang mga tanong na ipapakita ko ng mas organisadong lipunan, nakita natin kung paano naging mahalaga ang bawat dito, mula sa paggamit ng bato, pagkatuto ng pagsasaka hanggang sa paglinang ng metal. Ang mga pagbabago ito ang naging pundasyon ng ating modernong pamumuhay ngayon. Kaya sa bawat kagamitang ating ginagamit at sa bawat kaalaman ng ating tinatamasa, tandaan natin na ito ay ang bunga ng mahabang kasaysayan ng pag-unlad ng tao. Patuloy nating pahalagahan ang mga ambag ng nakaraan sapagkat dito natin hinuhugot ang ating pagkakakilanlan at kinabukasan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muling nating paglalakbay sa kasaysayan. Huwag kalimutan mag-aral at tuklasin ang kasaysayan hanggang sa muli. Paalam!